Sa kabila ng mayroon ng mahigit 1,100 chapters, ang One Piece ay marami pa din ang mga mysterious characters sa series na hindi pa nire-reveal ni Oda ang mga totoong abilities at lakas ng mga to. Kaya ito ang pag-uusapan natin sa ating video ngayon. Mag-umpisa tayo sa character na sinasabing may connection sa paboritong character ng marami na si Shanks. At ito ay si Figureland Garling. Si Garling ang leader ng God's Knight na nagsisilbing guards ng Holy Land, Marijua. Ang God's Knight ay may mas mataas na katungkulan kaysa sa mga Marines at mayroon din silang authority sa mga regular Celestial Dragons na talaga naman nakakagulat dahil kahit ang Fleet Admiral ng Marines ay walang magawa sa mga world novels at kadalasan pang kailangan nilang tiisin ang mga pang-iinsulto ng mga Celestial Dragons. Si Garling at ang iba pang members ng God's Knight ay mga Celestial Dragons din. Ang totoong lakas ng God's Knight ay hindi pa natin alam. Pero base sa reaksyon ni Dragon, noong nabanggit niya to, ay mukhang ang God's Knight ay isa sa pinakamalakas na puwersa ng world government. Alam natin na ang Admirals ay pinoprotektahan na ang mga Celestial Dragons. Kaya ano ba talaga ang tungkulin na ginagampanan ng God's Knight? Kung may protector naman ang mga Celestial Dragons, ang God's Knight ay maaaring ang law enforcer ng Holy Land. Sila ang nagsisilbing pulis para sa mga Celestial Dragons. Nakita natin to nung pinakita na may kakayahan si Figureland na husgahan at kung kailangan ay patayin ang ibang Celestial Dragons na lalabag sa batas ng Holy Land. Kahit na wala pa tayong masyadong alam tungkol sa grupo na to, ay alam naman natin na ang God's Knight ay nasa God Valley din noon 38 years ago. At noong dumating ang Roger Pirate sa isla ay mabilis na naganda ang mga to para harapin at labanan ang mga piratang paparating sa God Valley. Inutusan din ni Garling ang mga Marines na umatras at protektahan ang mga Celestial Dragons na parang sinasabi niya na ang lakas ng God's Knight ay sapat na para matalo ang mga malalakas na piratang pumunta sa God Valley. Si Dragon ang tinatawag na world's worst criminal at supreme commander ng Revolutionary Army. Si Dragon ay desidido na pabagsakin ng world government at corrupt na world novel system na pinapayagan ang mga world novels na gawin ang kahit anong gusto nila sa mga lower class citizen. Kahit na hindi pa pinapakita ang totoong lakas si Dragon ay nakita naman natin ang lakas ng pinamumunuan niya na Revolutionary Army. Katulad ni Sabo at iba pang commanders ng grupo na to na kayang tumalo ng mga malalakas na marine at pirata sa Grand Line. Hanggang ngayon ay hindi pa din sinasabi ni Oda kung gaano kalaki ang bounty ni Dragon. Pero dahil sa laki ng panganib na dala ni Dragon para sa world government ay hindi imposible na si Dragon ang mayroong pinakamalaking bounty ng mga buhay na character sa series. Si Dragon ay nakita natin napakadali lang napigilan ang Logia user na si Smoker noon sa Logtown noong sinubukan ni Smoker na hulihin si Luffy. At sa kabila ng pagiging most wanted criminal ni Dragon ay hindi man lang sinubukang hulihin ni Smoker si Dragon dahil alam ni Smoker kung gaano mas malakas kaysa sa kanya si Dragon. Nakita natin ng ilang beses si Dragon na parang may kakayahang mag-control ng hangin at weather na maraming nagsasabi na power to ng kanyang Devil Fruit. At kapag ito ay kinumbine pa ni Dragon sa kanyang napakalakas na haki ay malalaman natin na si Dragon ay isa talaga sa pinakamalakas na character sa series. Bago pa siya na-promote, si Kong ay ang dating Fleet Admiral noong panahon ni Roger. Ibig sabihin lang ay si Kong ang pinakamalakas na marine noong panahon na yon. Base ito sa nakita natin na kinailangan pang maglaban ng dalawang pinakamalakas na admiral na si Akainu at Kuzan para makuha ang posisyon na Fleet Admiral. Sa present time, si Kong ay ang Commander-in-Chief ng World Government na namumuno sa mga Cyberpols, Marine at mga Shichibukai noong hindi pa to na-abolish. Ang mga posisyon na ginampanan ni Kong ay mga trabahong kadalasan na nasa opisina lang na maaaring dahilan kaya hindi natin nakita ang kakayahan at lakas ni Kong sa labanan. Pero sa kabila nito, ang naging katungkulan ni Kong at ang kanyang malakas na appearance ay maaaring ang clue natin kung gaano talaga kalakas si Kong sa labanan. Si Xebec ay ang captain ng Rocks Pirates at isa sa pinakakinakatakutang pirata sa history. Sa ngayon ay unknown pa ang totoong lakas ni Xebec. Kung mayroon ba siyang Devil Fruit dati o kung ginagamit niya lang ang lakas ng haki niya para maging leader siya ng mga malalakas na pirata sa history. Si Xebec ang sinasabing greatest rival ni Roger noon bago pa siya naging Pirate King. Sa sobrang lakas ni Xebec ay kinailangan pa ng strongest marine noon na si Garp at strongest pirate bukod kay Rocks na si Roger na mag-join force
para lang matalo nila si Rax. Si Kaido ay pinakita na isinama si Rax sa mga kinukonsider niyang mga pinakamalakas na individual sa mundo. Bukod sa kanyang raw strength, si Rax ay masasabing matalino at curious din sa mga sikretong tinatago ng world government na naging dahilan para pag-aralan niya ang mga pinagbabawal na knowledge ng world government. Ang pagkatalo ni Rax ang naging dahilan para maging legend at hero of the marine si Garp na nagpapatunay lang kung gaano kalaking panganib para sa world government si Rax. Sa laki ng panganib na dala ni Rax para sa world government ay kinailangan pa nilang burahin ang existence ni Rax sa history na naging dahilan para ang karamihan ng mga tao sa mundo ay hindi alam na nag-exist noon ang taong nagngangalang Rax D. Sebek. Ang Five Elders ay ang 5 celestial dragons na mayroong pinakamataas na authority sa mundo ng One Piece. Sila ang namumuno sa mga Cypher Pawls, Marines at maaaring pati sa mga God's Knights. Maraming tao sa mundo ng One Piece na hindi nakakaalam na nag-e-exist ang Five Elders at hindi na to nakakagulat dahil napakabihirang umalis ng mga Elders sa kanilang room sa Pangaea Castle. Ang isa sa mga nakakamangha sa Five Elders ay sa tuwing nakikita natin sila sa mga flashbacks, ang itsura nila ay kaparehas lang na nakikita natin sa present time na naging dahilan para maniwala ang marami na immortal ang mga Gorosei na maaaring nabubuhay na sila ng napakatagal. Ang sikat na theory tungkol dito ay na-achieve nila ang kanilang immortality sa pamamagitan ng Ope-Ope no Mi Immortality Operation na nagbibigay ng eternal youth sa target kapalit ng buhay ng Ope-Ope no Mi user. Noong umpisa na nakita natin ang Five Elders ay hinakala natin na mga politician lang to na hindi sila malakas sa labanan. Pero nalaman natin sa mga dumaan na chapters na hindi lang mga politician sa mga Five Elders. Noong nakita natin na nag-transform ang lahat ng mga to sa mga demonic creatures para atakihin si Sabo at Cobra. Sa ngayon ay hindi pa natin alam ang totoong powers ng ibang Elders except kay Saturn na nasa Egghead Island na nakita na natin ang kanyang demonic form. Kapag nag-transform si Saturn ay mukha siyang demonic giant spider na may sungay na kamukha nito ang yokai na nasa Japanese mythology. Sa form na to ay kayang mag-project ng invisible na puwersa ni Saturn na kinakaya niyang ma-injure ang mga target sa pamamagitan lang ng pagtingin sa mga to. Nakita din natin ang mga sugat ni Saturn sa labanan ay instantly nagre-regenerate at may mga pagkakataon din na parang lumulusot lang ang atake sa kanya. Kaya kung ganito nakalakas ang isa sa Elders, ay siguradong naisip nyo na kung gaano pa kaya kalakas kapag nagsama-sama ang Five Elders sa labanan. Pero mayroon pang isang karakter na siguradong mas malakas pa kaysa sa mga overpowered Five Elders. At ito ay ang secret ruler ng mundo na si Imo. Si Imo ay ang isa sa pinakamalaking mystery sa series ng One Piece at walang pwedeng makaalam ng existence niya bukod sa Five Elders. Si Imo ay sinasabi na isa sa original 20 kings na nagbuo ng world government 800 years ago. Ito ay nabanggit ni King Cobra noong nalaman niya ang pangalan ni Imo. At sinabi ni Cobra na si Imo ay parte ng House of Nerona na isa sa 20 kings na nagbuo ng world government. Bukod sa pamumuno sa Five Elders at buong world government ay mayroon ding power si Imo na mangwasak ng buong isla instantly. Ang power na to ayon kay Ivankov ay maaaring isang ancient weapon at hindi malabo para kay Imo na malaman ang tungkol sa ancient weapon dahil sa pagiging isa sa original founder ni Imo na maaaring nabubuhay na mula pa nung ancient times at magiging posible lang to kung nakatanggap si Imo ng immortality operation mula sa dating user ng Ope-Ope no Mi. Kahit ilang beses pa lang nakikita si Imo sa series ay nakita naman natin na may interest si Imo kay Luffy, Blackbird, Shirahoshi at Vivi. Katulad ng sinabi natin kanina, ang existence ni Imo ay top secret at kung sino man ang makaalam ng existence niya ay binubura agad nila. Ito ang nangyari kay King Cobra. Noong sinabi ng Five Elders na mula noong nakita ni Cobra si Imo ay natapos na ang buhay ni King Cobra. Pero syempre alam naman natin na may mga nakatakas na nakaalam ng top secret existence ni Imo. Si Imo ay nalaman natin na hindi lang din isang politician o figurehead. Si Imo ay maaaring isa ding devil fruit user na kayang mag-transform sa isang napakalaking monster. Sa form na to ay pinakita na kayang mag-control ni Imo ng Black Arrow na kayang ma-damage kahit na ang malakas na Logia user na si Sabo. Bukod dito ay wala pa tayong masyadong ibang impormasyon tungkol sa abilities ni Imo. Pero dahil maaaring si Imo ang final boss o villain ng story, ay siguradong si Imo ang pinakamalakas na karakter sa mundo ng One Piece.
Si Joy Boy ay isa din sa pinakamalaking mystery at legend sa One Piece. Ang pangalan ni Joy Boy ay unang nabanggit noong matatapos na ang Fishman Island arc, kung saan kinausap ni Neptune si Robin. Pagkatapos makita ni Neptune na binasa ni Robin ang phoneglyph na naglalaman ng apology letter ni Joy Boy sa dating mermaid princess. Si Joy Boy ay nabuhay noong Void Century na sa hindi pa nalalamang dahilan ay hindi natupad ang pangakong binitawan niya sa dating mermaid princess. Si Joy Boy ang unang nakadiscover ng isla na tinatawag na ngayon na Laugh Tale. At si Joy Boy din ang nag-iwan ng treasure na nandoon. Kahit na hindi pa nire-reveal ang appearance ni Joy Boy sa series, ay marami naman ang naniniwala na si Joy Boy ay isang giant na nagsuot ng kaparehas na straw hat ng kay Luffy dahil sa pinakitang malaking straw hat noon sa Marijua. Noong na-reveal na ang totoong nature ng devil fruit ni Luffy na mythical Zoan type devil fruit, ay malaki ang posibilidad na si Joy Boy ang dating may-ari ng devil fruit na to na nagbibigay ng kakayahan sa user na gawin ang whatever they desire. Si Joy Boy ay dating nakama ng higanting elepante na si Zunisha at nakikipag-usap si Joy Boy kay Zunisha gamit ang ability ng Voice of All Things. Si Joy Boy ay sinasabing magbabalik 800 years pagkatapos ng Void Century. At sa Wano arc, noong na-awaken na ni Luffy ang kanyang devil fruit, ay sinabi ni Zunisha kay Momo na nagbalik na si Joy Boy. Bago pa lang na-awaken ni Luffy ang kanyang devil fruit na maaaring hindi pa to masyadong namamaster ni Luffy. Kaya kung si Joy Boy talaga ang unang may-ari ng devil fruit ni Luffy, ay siguradong mas malakas pa ang paggamit ni Joy Boy sa devil fruit na to noong panahon niya. Naging dahilan para ang legend ni Sun God Nika ay maging widely known sa mga ancient race noon, na naipasa ba din to sa mga ilan-ilang surviving clan nila sa present time. Kung gusto mo naman malaman kung ano ang treasure na nilagay ni Joy Boy noon sa Laugh Tale, ay click mo na lang ang video na to.